Kumusta mga kanoisi? Welcome back sa ating YouTube channel, Pilipinoisi. So, ngayong araw, another update naman tayo about naman ito kay Naoya Inoue, no? At yun, ang video ito ay mula kay Angas Kano TV. So, yan yung bibigyan natin ng reaction. At syempre, follow natin yung Ferios, ano? So, yun, video ito ay may pamagat na gulat. Inoue, baklas lahat ng titulo. Wala nang laban sa Amerika. Bakit kaya, amin? So, bago natin simulan, Angas Kano TV, supportahan nyo yan. Tapos, syempre, kung trip nyo ng mga ganitong reaction video, may kasama kayo manood, huwag nyo na rin kalimutang supportahan yung YouTube channel natin, Pilipinoise. So, mga kanoise, hindi na natin ito patatagalin pa. Simulan na natin, baka agawin pa ng China. Ganun ba magat ng video ito? Gulat Inoue, baklas lahat ng titulo. Wala nang laban sa Amerika. Well, yung baklas titulo, ang pangit nun. Ang pangit nun na if ever totoo yan na parang ganun yung kahahantungan ng karir niya. Mas gusto kasi natin natalunin talaga siya ng ibang fighter, ano. So for me, baka aabutin pa ng yan, mga ilang wins pa. I think mga 40, mga ganun, bago siya matalo. Or I don't know. So, yun, again, like, comment, share, subscribe. Start. Sa kaliwat ka ng asunto ang the Japanese monster Naoya Inoue, na kung Again. Ulit. nalalagay ngayon sa kaliwat ka ng asunto ang the Japanese monster Naoya Inoue, na kung saan ay formal nang tinanggap ng World Boxing Organization ng United States of America ang breach of contract na isinampa ng kampo ni Murodjon Akhmadaliev laban sa Japanese fighter na si Inoue. Nako. Ang nilalaman ng lawsuit na isinampa Si Inoue ba to? Parang nag-iba yung mukha niya dyan. Parang naging Ninja Turtle. noong isang araw ng kampo ni Akhmadaliev kontra Naoya Inoue ay patungkol sa kontrata na pinirmahan ng nasabing hapon sa Amerika noong Abril 2024 na kung saan ay nakasaad sa kontrata na lalabanan ni Inoue itong si Akhmadaliev ngayong Disyembre ng taong kasalukuyan sa Las Vegas. Ayan na, may upcoming na naman. Sa madaling salita, ay hindi tumupad o sumira sa napagkasunduang kontrata itong kampo ni Naoya Inoue. Sadyang Sumira na ba, di ba? Akala ko naman, so December, so baka may chance pa talaga na, matuloy. Or I don't know. mahigpit ang batas ng Estados Unidos sa mga criminal offense gaya ng breach of contract na may parusang pagkakakulong na hindi lalagpas na 2 taon. Tama naman, yung breach of contract naman talaga is sobrang big deal naman yan. Kasi parang I think panluloko na yan if ever na i-breach mo yung contract. Diba? So, big offense talaga yan, especially sa ibang bansa. 2 lang ang magiging options nitong si Inoue upang malusutan ang nasabing asunto. Okay. Una ay labanan itong si Akhmadaliev sa buwan ng Marso ng susunod na taon o kung hindi Tapos, dapat sa Japan lang ba? Or sa Amerika? Kasi kung sa Amerika, wala. Malabong matupad yan kasi ayaw lumabas ni Naoya Inoue sa comfort zone niya eh. Diba? naman ay ibakante na ang mga hawak-hawak nitong titulo Nako. sa super bantamweight. Dahil kung sakaling magmatigas pa rin itong si Inoue at patuloy na iwasan ang WBA mandatory challenger na si Akhmadaliev, ay posibleng sa pilitang itong baklasan ng mga titulo alinsunod sa pagpataw ng parusang breach of contract. Ganun Yun lang, madadali ka talaga dyan. Pero guys, matanong ko lang sa inyo, mga ilang fighters ba yung hamon ng hamon kay Inoue na up until now ay hindi pa rin pinalagan bukod kay Cuadro Alas? Comment nga kayo sa baba if ever may idea kayo or may kalaman kayo. Paman mula sa ating nakuhang impormasyon, ay nakikipag-areglo na itong si Bob Arum sa kampo ni Akhmadaliev na kung saan ay bibigyan na lamang itong si Akhmadaliev ng interim belt o ang tinatawag na minor belt at step-aside fee sa bawat magiging laban ni Inoue sa ibang fighter. Grabe, no? Habang May pa-step aside fee pa. Alagang-alaga talaga si Inoue, men. decided pa itong si Inoue kung lalabanan na ba nito si Akhmadaliev. So parang pala yan? Parang dagdag sa listahan pala yan sa papaasahin ni or pangingilagan ni Naoya Inoue. Ba't kasi hindi nyo pa ikasa yung Cuadro Alas? Diba? Versus the Manser. Para magkaalaman lang ba? Kasi ako, for me, I stand with Cuadro Alas.
So, okay, sabihin nila. Pero kung if ever matalo naman si Cuatro Alas, din yeah, sports lang, di ba? At least makita natin na magsalpukan yung dalawa. Total yung angas-angasan ni Cuatro Alas sa ano is more on ano lang naman yan eh, pampahype lang naman ng laban. Para syempre mas maano din tayo, 'di ba? Ma-hype din tayo at ganahan tayo manood, ma-excite din tayo. So, ganito naman if ever yung mga Inoue baklas lahat ng titulo, I think malabo siya. 'Di ba? Kasi hindi naman talaga papayag yan ng ganyan-ganyan lang. Yung Akmada Live na yan, for sure papalagan ni Inoue yan. I don't know lang if bakit hindi pa or bakit parang napo-postpone pa, 'di ba? Well, hindi din natin mawawala yan sa ano, sa mga against kay Naoya Inoue kasi same as dito kay Cuatro Alas, up until now hindi pa rin niya pinapalagan, 'di ba? Yung tipong hamon na ng hamon si Cuatro Alas sa kanya, ayaw niya pa rin palagan. So, syempre tayo, magdududa tayo or medyo mapapatanong tayo ba na kung bakit ba talaga ayaw niya munang harapin. 'Di ba? Kasi kung sasabihin nila na walang mapapala, I think malabo yun, men. Kasi minsan din naman naging champion yung mga boxers na yan eh. Yan si General Casimiro, naging champion na din naman yan eh. 'Di ba? So, I think hindi siya mag-fit kapag sasabihin natin na wala pang ano yan, walang mapapala si Naoya Inoue. Of course, may mapapala siya. 'Di ba? Mas gaganda nga siguro yung background ni Inoue na parang, kunyari natalo ni Naoya Inoue si Cuatro Alas. O ayan, news agad. Naoya Inoue, natalo niya na rin yung ano, yung grabing manganga sa kanya, grabe yung man-trash talk sa kanya, 'di ba? May mapapala si Naoya Inoue, men. Magiging ano yan eh, or baka nga gayahin din ng ibang boxers yung estilo ni Naoya Inoue to call out. Mas dadami ngayon yung laban ni Naoya Inoue. Pero na lang kung ayaw niya na maraming kalaban. 'Di ba? Pero na lang kung ano talaga, may reason talaga siya kung bakit nangingilag siya kay Cuatro Alas. Kayo ba, ano ba yung ibang dahilan ni Naoya Inoue na yung realistic naman sana? Huwag yung sasabihan tayo na walang mapapala si Naoya Inoue. 'Di ba? Kasi syempre ikaw as a fighter, trash talk ka na nga eh. So paano mo ba iti-teach ng lesson yung mga nanta-trash talk sa'yo? Patikimin mo. 'Di ba? Yun yung pinaka-best way na maipakita niya rin na, oy, hindi basta-basta nagpapabuli itong The Monster. Para maipakita niya rin na siya yung nasa top ba. Halimbawa dati, yung si Manny Pacquiao, yung nakaharap niya yung din si Tormanata yun. 'Di ba mas masarap sa feeling natin. Parang achievement din natin yun na, ayan, puro ka kasi dada eh. Sampulan ka tuloy. Same as ganyan lang din. Siguro takot lang talaga siya kay Cuatro Alas. Siguro may nakita silang something kay Cuatro Alas na parang delicate sila or delikado sila. So, yun lang naman. So, again, kayo na masasabi nyo dito. Comment down below. Again, Angas Kano TV. Supportahan nyo yan. Original video link in the description box below. Tapos, syempre, again, before you leave on our YouTube channel, don't forget to like, comment, share, subscribe. Filipino IC. So, like, comment, share, subscribe. Filipino IC.